Yun po ang isang bagay na kung hindi tayo totoo sa Diyos, wala pong bunga. Amen? Kaya hindi po natutulog ang Diyos at hindi po siya nagpapabaya sa atin lahat. God reminds His people to continue to worship Him in spirit and in truth. That's why our worship, salamat worship team na pinagbigyan po niyo pong aking mga anak dahil leading po sa kanila mag-lead ng worship. Hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, but every state na saan sila dinadala ng Diyos, sila po ay nagli-lead sa mga banyaga, lalo na sa mga puti. Amen? The only Asian na ginagamit na sila po yung blessed, privileged, dahil hindi naman sila matatangkad. Pero matatangkad po yung mga attendee, sila po maliliit, but they have a huge God. Almighty God deserve. Amen? Kaya yun po mga kapatiran. Yun na po yung natutuwa tayo sa Panginoon dahil hindi, ang pangako niya, pag ikaw naglingkod sa Panginoon na totoo, me and my house will serve the Lord. Maliligtas pong buong pamilya natin. Kaya it's not a religion, it's our relationship with God na mag-i-English sana ako eh. Patuloy pa rin tayo maglingkod, sumunod at magpuri sa ating Panginoon. Yung aking apo sabi niya, what is saying? Kasi nagtagalog nga si Aya kanina, so they cannot understand Tagalog, right? But then, sabi ko, just listen. Amen? Yun po mga kapatiran sa lugar na ito. Hindi nasayangan yung pagdalo, paglapit, pagdulog sa lugar na ito dahil ang Diyos po gumagawa. Don't stop worshiping God. Don't stop serving the Lord our God. For a little while, there is suffering, but the big thing is God prepare His people for His kingdom as long as you obey and follow His command. Amen? Kaya today, patuloy pa rin tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kagaya nga na nabanggit kanina ni Brother Chris, naalala niya pa pala 2003, no? Kuya Chris, 2003 pala siya umakyat ng bahay at during that time, my early years sa Panginoon, doon din on fire ako. Hanggang sa kwarto, sumusunod silang dalawa. And then I share the goodness of God because he came from America and he's a military working in the government until this moment, active duty po siya. Pero praise the Lord, may time siya dumalaw dito sa atin. Nakita niyo po ang kamay ng Diyos. Truly, I thank the Lord just because this family also used by God for in this place. Ayoko nang banggitin, but only the glory belongs to God. The glory to the Lord our God na sa kanilang paggamit sa kanila ng Diyos, hindi man yan natlathala, but the Lord knows what they're doing in this place. Amen? Kaya praise God. Amen? So, nakita niyo po, 2003, kita mo yung life nila, nag-asawa, nagkaanak, same thing, they are worshiping the Lord, honoring the Lord sa kanilang mga buhay. Hindi po nakakahadlang ang kanilang trabaho. Hindi nakakahadlang na may work siya, very hectic po ang trabaho niya, dahil nagtitrain siya ng mga military. Sino gusto mag-Navy dyan? Oh, yun, may nag-ansap na sa likod. Nagtitrain po siya, kaya siya na po isang guro sa lugar kung saan sa bansang Amerika para sa mga nire-raise up mag-military. So, yun po, ang blessed po kami. Mayroon kami nakuhang manugang na God-fearing life. Amen? So, hindi po ba nakakatuwa? Ang pangarap natin na maayos ng buhay nila, pero lalo na sinamahan sila ng Diyos sa kanilang pamumuhay. Mahaba-haba pong oras dahil mayroon pa rin tayong communion. But praise be to God na, tingnan nyo, mga kapatid, hindi pwedeng tayong huminto sa paglilingkod sa Diyos dahil maraming ginagawa ng Diyos. At kasama na kayo, kasama ka na narito para sa Diyos. Amen? Kaya thank you Jesus sa bawat kapatiran na narito, sa bawat pamilya, sa bawat mga manggagawa na katuwang natin sa dwelling place na ito, lalo ng worship team. Salamat sa mga buhay nyo. Kasi parang ang nangyari ngayon, anniversary na eh. Nakuha niyo po ba? So, next Sunday, sila
Lilipad na po sila Friday, going back to may duty kasi sila. So hindi sila mapigilan para magstay sa ating anniversary. Amen? Thank you Jesus na kahit papaano narinig nyo sila ngayon. Kaya yun po ang isang bagay na nakakamangha ang mga gawa ng Panginoon dahil hindi siya huminto magpala sa ating mga kapatiran sa lugar na ito. Amen? Kayo po ba'y masaya? Kayo po ba'y may galak? Kayo po ba'y may minimiti pa sa Diyos? Oh, amen po ba? So kung may joy, may peace, ibig sabihin may bunga tayo ng espiritu ng galak. The fruit of the Spirit of God. Amen. So, pre-anniversary, mula na naman ng cake. Hallelujah. So yun po yung ibig ko sabihin mga kapatid. Hindi po minto nagpala ang Diyos sa lugar na ito. Kailan ba nagutom ang mga taga-dwelling place? CFC ba yon o CCF? Amen. So, praise God. Amen. Di ba kayo natutuwa? Sabihin mo sa katabi mo, magising ka. Gumising ka. Naintindihan niyo po ba? Gumising ka. Kasi mamaya yan, natutulog ka pala, hindi mo alam ang sinasabi ko dito sa unahang ito. Amen? So, mayroon po ba tayong pandinig ngayon? Mayroon po ba tayong nais matanggap sa Diyos? Kuya Luis, can we open our Bible in 1 Peter chapter 1? The whole chapter of 1 Peter. Sabi siguro, si mama busy yan ah. Paano mag-preach yan? Wala yung ginagawa. Just explain to your grandson if they cannot understand, okay? It's your turn. So, mula kay Pedro, na apostol ni Jesucristo, mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at nanirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Sige po, keep on going. Pinili na kayo ng Diyos. Have you noticed, church? Pinili na kayo ng Diyos, Ama noon pa parang maging mga anak niya sa pamagitan ng banal na Espiritu. So in the beginning, again, ano po ang ating naintindihan? Do you understand? Pinili na kayo. God is choosing you, has chosen you, tama ba English ko? The Father, before, noon pa, para maging mga anak niya sa pamagitan ng banal na Espiritu. So kung nandito ka ngayon, it means, sa simula pa, pinili ka na. The problem is, kung hindi mo pinahalagahan ang binigay na ng Diyos na buhay, nang pinakilala na sa'yo ang ating Diyos na buhay, Jesus Christ Himself. Do you understand? Kaya in the beginning, amen po ba? Para maging mga anak niya sa pamagitan ng banal na Espiritu, para sundin niyo si Jesucristo. So the Father Himself has given you to Jesus Christ. Naintindihan po ba natin? At upang linisin kayo sa mga kasalanan nyo sa pamagitan ng kanyang dugo. So hindi pala dugo ng baka, dugo ng kalabaw, o dugo ng kung ano man ang pinagbayad sa inyo o naglinis sa inyo. The blood of Jesus Himself. Do you understand, church? Kung pinili ka ng Diyos at binayaran ka ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo, it means mahal ka ng Diyos. The problem is, yun ang sinasabi ko, kung hindi mo siya binigyan ng pahalaga, binigyan siya ng tuon pansin, ibig sabihin, walang kaalaman patungkol sa pag-ibig sa Diyos. That's what happened. This more ahead, yung ating exhorter is about the love of God. Kaya yun nga mga kapatid. You need to know na mahalaga ka sa Diyos. Do you understand? Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos?
Kaya nga, every Sunday we are here gathered in the name of the Lord Jesus Christ. Every Sunday narito po tayo, palalahanan ng bawat isa na ang pagpalagan ng Diyos sa bawat buhay ay napakahalaga. Amen po ba? Yun po mga kapatid. Para sundin nyo si Jesucristo at upang linis kayo sa mga kasalanan. Without following, without obedience to the Lord our God, hindi tayo ma-purify. Hindi tayo malinis ng kanyang banal na dugo. That's why very important the instruction to obey and follow the Lord and love Him more than anything else. Yun po yung mga kapatid. Sumain nyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. Keep on going, please. Purihin natin ang Diyos. Ano sabi? Worship Him. Worship the Lord our God. At Ama ng ating Panginoong Jesucristo. So, kasama po ang Father God. Not only Jesus, but then, purihin natin ang Diyos at Ama. Sino do? Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So the important life of Jesus for each and every one of us. That's why you need to be born again. Yakapin natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating faith must be developed so that tayo po maging bahagi sa kanyang hinandang kaharian para sa bawat isa. Amen po ba? So, church, ito po nagbabasa tayo, sa Bible po ito, sa Biblia po ito, ito po ang isang bagay na ito ang mabibigay sa atin ng malaking pag-asa, giving us a big hope. Amen po ba? Na may makahandang mana. So may ano sinasabi? May mana ka. Sabihin mo na again sa tabi mo, may mana ka. Kasi pag mana, sinasabi, pera ka agad, o kayamanan, or earthly things. Pag mana, ang mata mo, ang isip mo, naku, may mana ako sa magulang ko. Anong minana natin ngayon? Amen po ba? Ito po yung sinabi, nakaandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito ay nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. So yun po dapat natin tanggapin at matanggap. Ito po yung dapat niyong bigyan pahalaga. The thing God has given to us, our salvation, to be with Him eternally forevermore. Do you hear the church? Ayun, sila lang may kamay sa likod. Paano kayo? Gusto niyo ba mabawasan ng kamay? Kasi hindi kayo marunong mag-acknowledge. Napakalaga. So, gusto niyo ba palakpakan natin ang Diyos na buhay? Amen. Ang manang ito ay nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Yun dapat, church. Matalino ka dapat. Ang palagahan mo, ang hindi nalulusaw na mana mula sa kaharian ng Diyos. All these things that we have right now is temporal. Temporal things. But many, ito po ang binigyan pa ng palaga. So ang tanong ko ngayon, can you enjoy wealth, church? Hallelujah. Sige, balikan natin yan mamayang Pedro 1:3. In 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Balikan natin mo mamayan, Luis, yan. Parang gusto ko lang elaborate itong 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Kasi ang tanong ko, can you enjoy wealth? Of course, di po ba? May pera ka, saan tayo punta? Ha? Pag may pera, ano gusto puntahan? Magsha-shopping? Ha? Kakain sa labas? Di po ba? Kasi pastor, kapilang naman, okay na. Ano sabi? Tama pa po, Luis, yung sinabi ko? 17 to 19. Okay. Sabihin mo sa mga mayayaman. Sino mayaman dito? Oh, si Sir lang. Bakit kayo? Ha? Pag may
may Diyos ka, may-ari ng langit at lupa, totoo ka sa Diyos, ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo. Mayaman ka agad, ha? Wala kaming bahay, wala kaming kotse, wala kaming pera, wala kaming bangko. Pero pag ikaw mayroong Diyos na makapangyarihan Diyos, Ama sa langit, may-ari ng lahat na kanyang nilalang, ikaw ang pinakamayaman. Amen. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito, na huwag silang maging mayabang. Oh, warning, ha? Yung nagkaroon na. O umasa sa kayamanan, nilang madaling mawala. All these things are temporal, only temporary or earthly things ang sinasabi dito. Madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nakagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. My dear grandchildren, as grandpa, if you cannot understand, okay? It's okay. Your mom is there. Okay. Next. Timoteo, saan na po tayo? Turuan mo silang gumawa ng mabuti. Ano po sabi? Teach them to do good. Oh, English yun. Maging mayaman sa mabubuting. Parang mahina. Parang tatlo lang kung ang attending ngayon. So, again, turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting, at mapagbigay, at matulungin sa nasa Bible pala. Ikaw na ba yan? Ha? Kayo na ba yan? Oh, thank you Lord. Ganun na pala mga kapatiran namin dito sa dwelling place. Mabagbigay at matulungin sa kapwa. So, put it in your mind and put it in here. Kailangan po tayo hindi mayaman sa mga bagay sa material dahil ito naluluma, nasisira, ninanakaw at walang kabuluhan. Ang mahalaga po, mabubuting gawa. So don't worry pag sinabi, ay wala kaming mansion, wala kaming bangko, wala kaming ari-arian. Pero mabuti kang tao, mabuti kang Kristiyano, mapagbigay ka, matulungin, ikaw na po ang anak ng Diyos. Are you there? O, sige, tuloy po, Kuya Luis. Tapos na tayo dyan. Balik tayo sa 1 Peter chapter 3 na tayo, 1-3. Okay. 4 na daw. Ayan. Ang manang ito'y nasa langit, ito po yung binasa natin about 17 and 19. 4, sige po. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang napagbigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Keep on going. 4. At sa pamagitan ng panampalataya nyo. So kasama ang faith. Pananampalataya. Kasi kung mayroong kang panampalataya, mangyari mga bagay na nais mo. Kung hindi mangyayari ang pananampalataya na yan, kung may duda ka pa o doubts, distrust, disbelief. So it's very important that faith in you mag-grow pa po. Hindi lang po maliit. You need to have that faith like not only like a mustard seed, kailangan po yumabong pang panampalataya natin. Sabi dito, iningatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa uling panahon. So, mangyari pang revelation in the last day, which is many claiming this is the end times in our generation. Do you believe that? So that's the story, church, sa pamagitan ng panampalataya. Your faith is very important. That's why God take good care of His people. Continue po sa 6. Dahil dito dapat kayong magalak. So again, kasama ang dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. So may pagsubok, wala. Mayroon. Kaya minsan kine-question pa natin ang Diyos, bakit dami kong problema, sitwasyon, storm of life, trials, testing, kasama pala eh. Dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong maranasan. So mayroon, wala?
So, wag mo isisihin ang Diyos pag may sitwasyon ka na problema ka. Yung problema mo ngayon, kapatid, ito para sa iyo, nagtanong ka ngayon, kaya pala gano'n nangyari sa anak ko. For a little while, you need to trust God completely with your family para matapos ang problema mo. Don't worry. Continue to believe God will do something great in your life. The problem is, hindi mo nakilala pa ang Diyos personally. This is for you. Meron dyan, isang babae, ngayon nagtatanong sa Diyos. Amen po ba? Trust Him. Trust the owner of your life. Amen? Sige po. Para masubukan kung talagang tunay ang panampalataya ninyo, ano sabi? Para masubukan. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. So, sino may ginto dyan? May bata doon siya, may ginto daw siya. Sinusubok. Subukan mong tunawin yan. Pag natunaw, problema. Ibig sabihin, ito po sinabi, masubukan kung talagang tunay ang panampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. So may pagsubok ang ating faith. Padaan ka talaga sa apoy. Pero paano yan? Dumaan man sa ilog. Hindi. Dumaan sa apoy, hindi na. Subukan nyo kaya. So, pag may nangyari, ibig sabihin kulang pa yung iyong faith. Ano nangyayari kay Pedro, kay Peter, nung lumakad siya sa tubig, lumubog ba siya? Hindi. Bakit? Nagkaroon siya ng distraction daw. Nag-doubt siya Baka. So, dapat walang doubts. Pag nagtiwala, pag nanalig, pag nanampalataya sa Diyos, totoo ka buong buo dahil may tugon ang Diyos. Pag nag-pray po tayo, church, kailangan mo sabihin ng totoo sa Diyos at asahan mo tutugon ang Diyos. Hindi yung baka sakali. Sana nga, baka nga. If you have that faith, then God will answer your prayer. Kaya sabi dito, pinapadaan ka sa apoy kung totoo ka ng Kristiyano. Pero mas may mahalagang panampalataya. Pero mas mahalaga ang panampalataya natin kaysa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayan tunay ang panampalataya nyo, papurihan kayo, parangalan pagdating ni Jesucristo. Sino magpaparangal po sa atin? Si Jesus. Mas maganda po yung nagpaparangal sa atin. Good job, may faithful servant. Kasi kung sa tao tayo asa, hindi talaga ikaw purihin ng tao. Crab mentality, hilahin ka pa pababa. Pag ikaw inangat, kahit may posisyon ka na, pababa ka pa rin. Pero ang sabi dito sa ang panampalataya natin, ang Panginoon po ang magbigay parangal sa atin pagdating ni Jesus Christ. Maging totoo ka lang. Maging totoo ka lang sa paglilingkod, sa pagsunod, sa pananalig, panampalataya, may totoo kang gumagawa patuloy sa Diyos. Amen? Ang nangyari kasi mga brothers and sisters, okay ka ngayon. Sige, naniwala naman ko sa Diyos pero kulang sa gawa. Amen po ba? Kulang sa gawa. Some of us here trying, patuloy na gawa, na hindi na-acknowledge ang Diyos sa kanyang buhay. Ano nangyari? Napunta sa wala. Kagaya ng sinabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of, and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. Bigyan natin siya ng palaga. Bigyan natin siya ng totoong pananalig para mabigay sa atin ang ating pangangailangan. Ano bang pangailangan ng tao? Ang naisip lamang makakain. Tama po ba? Makasurvive. Almusal, tanghalian, hapunan. Ang binigay na nga ng Diyos sa'yo, may merienda ka pa. Nagre-reklamo ka pa rin. Are you there? Walang kabusugan, walang contentment of the heart. But if you believe in God,
Pinalagahan mo siya, ang kanyang nais, ang kalooban niya, siya po magbibigay sa iyo ng kakumplituhan. The contentment of the heart is given to you. The problem is, walang contentment. Why? Nakalimutan ang Diyos po nagbigay buhay. Ang Diyos po nagpapala. Ang Diyos po, God is a provision of and supply. Amen po ba, church? Kaya wag tayo mag-isip. Ang mentality natin ay crab mentality. Or madali tayong, kung wala akong matapos na trabaho or what, seek ye first. Ask God. Siguro natataka itong aking mga mag-anak, kasama si mama, maghapon trabaho yung gawa yan. Parang di naman namin nakita yan, nagbabasa ng Biblia o nagpipray yan. Parang wala. Hindi naman nila alam, 12:00, 1:00, gising ako, babasa po ako. Naintindihan niyo po ba? Gising na 3:00. Wala naman ako maituro dito kung hindi ko pinapamuhay. Kung hindi ako nag-rely upon God, seek Him first. Physically, may exhausted ang katawan. Physically, may pagod. But when we come to God and a strength, God will give us strength because you are strength. Ang lakas galing saan? Si Pastora ba, 18 lang? Hindi naman tayo bata, kaya nga, senior kuno. Parang hindi naman senior, parang 30 lang na ako eh. Amen po ba? Physically. So praise the Lord kasi hindi po siya nagkulang. Why? You offer your life as a living sacrifice to God. Lord, give me more strength to serve you. Hanggang may buhay, maglingkod, susunod ako sa iyo dahil mabuti ang kalooban mo, ang nais mo, mapagpalaya pa ng maraming buhay through our lives. Yun bang heart din natin, church? Ikaw ba ganun na? Sometimes, bakit kailangan mag-provide, magpala? Sabi kanina, nabasa niyo po ba? Hindi tayo titigil sa mabuting. Diyon po ang kayawanan na binigay ng Diyos na sa buhay mo, sa atin lahat. Kaya hindi tayo pwedeng huminto, maging mabuting tao sa kapwa. Amen! Kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. Sino? Sino na nagmamahal na totoo sa Diyos? Totoong nagmamahal sa Diyos. Ayan kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. So, napaka-importanting belief at faith sa Diyos. Hindi na to see is to believe. Hello? Kaya nakalimutan natin na ang Diyos po, nagpala na sa buhay mo. Ilang taong ka nabubuhay ngayon, bakit mahininga ka pa rin? Yun ang balikan natin. Look back how God gave you life. You gave you life and abundance. Satan came to kill, to steal, and to destroy, but Jesus Himself gave life and abundance for every one of us here. Narinig nyo ba? Naasahan nyo pa, marami pang bagay, paranas ng Diyos sa inyong buhay. Kung ikaw nananalig na ng palataya, na siya ay buhay sa buhay mo. Amen! Ayan At nag-umapaw ang iyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. The joy of the Lord is my strength. Amen po ba? The joy of the Lord is my strength. Ganun ba tayo? Pag-uwi natin, bagsak na naman tayo. Kalimutan na, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Di po ba? Isa lang nag-amen. Amen. Sige po, tuloy natin. Dahil tinatanggap nyo ang bunga ng panampalataya, nyo na walang iba kundi ang iyong kaligtasan. So, ang matotal dito yung salvation. The faith that God has given to us is for our salvation. Kasi kung wala kang faith, walang salvation. Amen. Sino gusto pumasok sa langit? I-increase natin po yung ating faith. I-increase natin mag-grow tayo sa ating panampalataya sa Diyos. Dahil kung iyong faith mo ngayon hanggang ngayon hindi pa tumutubo, umusbong pa lang, may problema ka. Kailangan mo lumago para magamit ka at kagamit-gamit ka ng Diyos para sa iba pang mga buhay na hindi pa nabuhay.
You need to be used by God for His glory alone. So kung hindi ka, baliwala ka lang ngayon, nagre-relax ka ngayon, marami pang hindi nakabalik loob sa Diyos, may problema ka. Kaya salamat po sa ating mga manggagawa sa ubasan, sa mga elder. Biro mo, hindi lang 28, nalipat pa sa Block 30, mayroon nakasama sila kagad. Hello? Narinig niyo po ba? Nang pumunta sila sa Block 28, anim yung anak nila plus sa kanilang mag-asawa. Ilan sila? 8, isang pamilya lang to. Ngayon, nang pumunta sila sa Block 30, may 6 na naman sila, isa. Dapat 2 yan, isa lang na dumating. So, nakita niyo po, dahil may gumagawa na magagawa, mayroon po mayroon bunga. Naintindihan niyo po ba? Because of your obedience to the word, gagawin po ng Diyos yan. Hindi masayang ang bawat paghayo nyo. Like what you've done in this Block 18, sa kaliwa, sa kanan. Kaya added and added, dahil may word sila narinig, mayroon sila napakinggan, mayroon encouragement na may Diyos, na makapangyarihan Diyos, magbigay sa kanila ng kaligtasan. What happening in that side? Pwede po muna tayo umupo, makinig. Wala po tayo muna galaw-galaw para po hindi tayo makadistract. Dahil tinanggap na ang bunga ng panampalataya na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Next. Ang kaligtasan ito ay pinagsikapang saliksikin ng mga propeta. Noon, sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. So, may ginamit ng Diyos na mga magtuturo, mga ngaral, mga propeta, para po maipahayag ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. So, hindi ito aksidente lamang narito ka ngayon. Hindi aksidente na ikaw nakakilala na nakarinig na ng Ebanghelyo. All you need to do, ibulay-bulay natin ito araw at gabi, put it in application so that mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amin po ba? Kasi those people who teach, who prophesy, God used them for His glory. Channel of blessing to win soul for the kingdom of God. So ikaw ngayon, mapalad ka dahil ang binigay ng Diyos sa iyo na kaligtasan, hindi mo binaliwala. Binigyan mo pahalaga. At ang pahalaga na yan, babalik din ng Diyos sa buhay mo. So think it over. Na ang Diyos po nariyan lagi, kasama mo. Kung binigyan mo rin sa pahalaga, maghari sa buhay mo. Kaya nga tinatawag, relationship with God. Relationship to the Lord your God. So, ang tanong ngayon, kamusta ang relasyon mo sa Diyos? How are you? How's your relationship with God, church? Busy ako po, pastor. Dami kong business, maraming kita, maraming ginagawa. Kung tanggalan kaya kita nakita ngayon. Di po ba masama rin? Di po ba? Kailangan mag-isip-isip, anytime, any moment, control by the Lord, the Almighty God, the situation in our lives. For example, the situation all over the world right now, in the Middle East, World War III daw, mag-World War V man sila dyan, basta sa ang buhay natin, patungkol sa Diyos, wala tayong dapat alalahanin. Maintindihan niyo ba? Owned by the Most High God. You need to have that relationship grow para po hindi na tayo maiwanan. Amen po ba? Iwanan ka ng nanay mo, iwanan ka ng tatay mo, iwanan ka ng anak mo, iwanan ka ng mga tao sa paligid mo, huwag ka lang iwanan ng Diyos. Amen po ba? Yun lang po mga kapatid. Tuloy po tayo. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu na Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung paano ito mangyari. Nakita niyo nangyari kay Jesus? Sa pagtuturo, pangangaral, paghayo niya, sinabi rin na noon na mangyari po sa kanya, pero kailangan mangyari. Continue, Luis. Ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin.
At ngayon, napakinggan nyo na sa mga nangangaral ng magandang balita, ang mga ipinahayag nila, nagsalita sila sa inyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sinugo sa kanila mula sa langit kahit ang mga anghel noon ay nagnanais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. So you're blessed. Kasi naabot na tayo ng Ebanghelyo. Hindi ito tinago. Na-reveal to us. How? Ito na po yung salvation na binigay na ng Diyos. Dati po, sila lang nakakarinig. Tayo ngayon, nabigyan na rin ng pandinig about the salvation. Hindi po reliyon. Yung reliyon po ay tinayo din ng tao. But our relationship, Diyos na po mismo nagbigay. Amen po ba? Kaya nga ang faith dapat lumago sa atin. Kaya ang faith nga, pananampalataya, mahalaga. Maniwala ka sa Diyos dahil gagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba, church? Sige, tuloy po sa 13. Hallelujah. Kaya lagi kayong maging handa. Oh, ano daw? Baka ibang handa ginagawa mo. Handaan. Kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo. So may warning lagi. Gawin mo lagi ang will of God. Do the will of God. At magpakatatag kayo at lubos na umasa sa matanggap nyo ang mga pagpapalang ibinigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. So ano bang pangako? Anong kalooban ng Diyos? That's why may great commission. Go out and preach the gospel and teach them to be my disciple and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So the great commission itself is very important to all of us. Hindi lang ikaw taga-upo dyan. Kasali ka, mag-abot pa ng mga kaluluwa, mag-abot pa sa mga tangligaw na dalhin sa tupahan ng Diyos. Kaya may mga ngaral, may tagapagturo. Kaya hindi na ikaw inalin lang. Bukas ka na, alam mo na, narinig mo na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nagmagawa, nagbabago ng tao. Nagbabago, transformation of life through the Word. Naintindihan ba natin mga kapatid? Umasa na matanggap niyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesus Christ, si Jesucristo. So may pagpapala. Handa ba kayo tumanggap ng pagpapala? Hindi pagpapala na material, ha? Eternal. Together with the Lord. Wala na tayong problemahin pag sa langit ka na. Kung makapasok ka sa langit. Sino gusto pumasok sa langit? Parang, sabi, ayoko pa mamatay eh. Hindi yun. Prepare yourself to be true to God. Anytime, any moment, if you are prepared for the kingdom, wala kang dapat alalahanin dahil wala ka ng sakit mararanasan, wala ka na maramdamang anumang bagay dahil alam mo, kung kasama mo ang Diyos, eternally, you are with God. Nandun na po ang joy and gladness serving the Lord your God. Kasama po natin ang Diyos. Amen? Again, tuloy-tuloy po tayo, Luis. Bilang masunuring mga anak ng Diyos. Sino na mga anak ng Diyos dito? Masunuring ka na ba? Ha? Kailan ka uling nag-pray? When is the last time you pray? Kung masunurin ka, kailan uli mong kinausap ang Diyos? Kailan ka sumunod sa Diyos? Kailan ka nagsamba sa Diyos? O ngayon lang. Ayan o. Bilang masunuring, hindi ka masunurin, paano ka naging maanak ng Diyos? Anak ka ng nanay mo, tatay, pero hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka masunurin. So, kailangan maging masunurin. Huwag kayong magpadadala sa masamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakilala sa Diyos. So, ano ibig sabihin nito? Masamang hilig. Worldliness. Worldly things. Carnality. It means, if you know Jesus, you know the Word, you hear the Word, put all the words in your life as an application. Kailangan pamuhay natin ating napakinggan. Dahil kung hindi, masamang hilig ninyo noong hindi pa kayo. Kung hindi nyo pa nakilala. Pero pag nakilala nyo na, wala ka na dapat sa kamunduhan. Sabihin mo sa katabi mo, wala ka na sa kamunduhan. So nakikita ko naman lahat na kayo mabuti. Mabuti ba? Oh, amen na daw. Ha? Si Lord, alam ng Lord yung buhay mo. Si Pastora, hindi ko alam ang buhay mo, but the Lord our God knows who you are. Amen. Tuloy po tayo. Banal ang Diyos. Holy is our God. Na tumawag sa inyo. Kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng
ginagawa nyo. Ang sabi po dito, be holy because the Lord your God is holy. Amen po ba? So, banal na po ba tayo? Wala na naman ang sumagot. Pastora, kasi hindi pa ako banal eh. Kasi, yun, di po ba? Ikaw alam mo kung sino ka eh. Amen po ba? So, baguhin na natin ating pananaw. Yung ating mindset, focus on God's teaching. Ang sabi ng Lord, hindi na dapat cursing. Yung nagmumura. Hindi na dapat maglasing, di po ba? Sabi ng Lord, maging banal. So, walang paglalasing, walang pagmumura, wala pong pagdodroga, wala pong vices. Yun pong holiness. Mahilig ka pa uminom, manigarilyo, mag-drugs. Tapos sabi mo, anak ka ng Diyos? Ano ka? Ha? Hindi po yun. You want to be called children of God, you need to be and follow the instruction of the Word para maging tunay ka na anak ng Diyos. Hindi naman ako judgmental eh. Si Lord lang po nagja-judge sa bawat isa. So kung gusto mo sa langit, iwanan na natin ang lumang buhay. Sabi nga, dapat walaan na tayo sa ganong buhay. Amen? Hindi kaya, iwanan basura, pag walang inom, di masaya. Wala kasi relationship sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Kung may relasyon ka sa Diyos, Lord, tanggalin mo ng uhaw ko sa alak. Amen? Tanggalin mo ng pagmimiti ko sa sigarilyo, o sa sugal, o sa babae, o sa lalaki. Kung babae ka pa, lalaki ka pa. Hello? Dapat wala na. Dahil banal ka na nga eh. Amen po ba? So banal na po ba tayo dyan? Oh, isa lang nag-amen na naman. Bakit kaya? Lord, bahala ka na sa kanila. 16. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Be holy because I am holy. Hindi si pastora nagsabi yan. Word of God yan. Be holy because I am holy. Paano ka hindi susunod? Dahil sabi ng Diyos, banal siya. At anak ka ng Diyos. Holy ang Diyos, maging holy ka. Paano hindi ka sumusunod? Huli ka na. Hello? Di pag nahuli ka na ng pulis, wala na. Nakuha niyo po? Yun o, nahuli na. Huli na. Yun na po yan. Pero ang holy na sinasabi ko, following God who is in our lives. Be holy because dahil I am holy. Tawa sila dyan sa likod. Hindi ko na alam bakit sila natatawa. Sige, tuloy po natin. 17. Walang pinagpubura. Ito po mga kapatid ha. Walang pinapabura ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. You are judged according to your deeds. So be mindful, church. Huwag kang magturo siya. Tingnan mo muna who you are. Tingnan mo muna kung ano ka. Sino ka sa harapan ng Diyos? Sino ka sa kapaligiran mo? Walang ipinapabura ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama, kapag nanalangin kayo sa Kanya, igalang niyo na siya habang pananirahan pa kayo sa mundong ito. So pagpahalaga sa Diyos. Honoring your God through your lives. Manalangin ka sa Diyos, maya-maya sa bisyo ka na naman. Nanalangin ka sa Diyos, Lord, Lord. Matthew 7:21, I never knew you, ikaw na gumagawa against sa kalooban ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos. Sige, tuloy po tayo, Kuya Luis. Ang buong chapter 1 ng ano. Alam naman ninyo kung ano ang pinagtutubo sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno ninyo. All the nature that we have before, right? Nung hindi natin nakilala si Jesus Christ, all traditions that we have, saling-lahi lang na reliyon, saling-lahi ang mga gawa, pamahiin, tradisyon, ang pinagtutubo sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak. So yun po yung tinubo sa atin ng blood ni Jesus. Gituloy po. Kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Amen. You hear this? Nabasa niyo po ba? Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inandog sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa lugar na ito, God has given His only begotten Son to save us. Through His blood,
Na-save po tayo nang nakilala natin, tinanggap natin siya, pero hindi manatili sa ganun lang. Tinanggap mo, kailangan iwanan mo lahat ng mga bagay na makapaghiwalay sa iyo sa Diyos. You want to be a children of God? Then follow the way. At i-reject mo lahat ng mga bagay na hindi sa Diyos. Yun lang ang susi dyan. Rejection to the world. The world means earthly things, worldliness. Yun po ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Sige po, tuloy. Bago palikhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. So in the beginning, before the creation of earth, God is choosing Jesus Christ para tayo maligtas, to save us. At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw, huling araw alang-alang sa inyo. So may revelation through His Word. God prepared His people. God prepared us to be a sanctuary. Amen po ba? Daluyan ng pagpapala. Templo ng Diyos. We are the temple of the living God. Kaya yung templo ng Diyos na ikaw mismo, you are the church of God. Pagharian ka lamang ng Espiritu ng Diyos. Kung ang mga bagay na hindi sa Diyos ay hindi mo na binigyan palaga sa buhay mo. Paano makapaghari ang Diyos na banal sa iyo? The Spirit of God Himself, paano magpaghari sa isang tao kung ang taong ito puno pa ng kapasamaan at kasalanan? So you need to reject all the things that is not from God para ang paghari ng Espiritu ng Diyos manatili sa buhay mo. Do you hear that, church? So mahalaga ang paghari ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa para may koneksyon, may ugnayan ka sa kaharian ng Diyos. Amen. Sige po. Going down. Sa pamagitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananalig nyo ay sa Diyos at umasa kayo sa Kanya na muli niya rin kayong bubuhayin at parangalan. It is written, nakasulat, na God will give us glory, God will glorify, parangalan. Amen? Kung nahirapan ka ngayon o iwanan ang lahat ng mga bagay hindi sa Diyos, samantala lang po yan. Once you follow and obey, lifestyle mo na sumunod sa Diyos. Lifestyle mo na manalangin. Lifestyle mo na masumimba magpuri sa Diyos. Lifestyle mo na nagmimiti lagi makarinig ng ebanghelyo ng Diyos. Yun lang din po ang gawin natin. Parangalan ka ng Diyos sa darating mga araw at panahon. Tuloy po tayo, Lois. At dahil sumunod na kayo, sino daw? Kayo? Sino yung kayo? Sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan. Ibig sabihin, wala nang kasalanan. At ngayon ay nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Yung kaninang exhortation, di ba, about love. Nyo kay Kristo, magmahalan kayo ng taos puso. Kayo ng taos puso. So ano sabi? Mag-away-away kayo? Sinabi dito, walang away-away eh. Sabi dito, nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid nyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taos puso. So wala tayong siya mahirap siya. Siya mayaman siya. Siya po maganda. Siya ako'y pangit. Wala na tayong ganun. Taos puso nagmamahalan sa kapatiran. Naintindihan niyo po? Pag hindi masyadong ngumiti sa'yo, ngitian mo pa rin. Pag hindi pa rin ka pinansin, kalabitin mo pa rin. Pag hindi pa rin, sapakin mo na rin. Hindi, biro yan yun. Hindi, wag bawal yung mananapak. Kasi hindi ka pinansin, siniko mo na, ayaw ka pa rin pansinin. Akbayan mo na lang, kaghalikan. Pwede ba yon? Ayaw nun, bawal din daw. So ano na lang gawin mo? Wala, bahala ka na. Sige po, tuloy. So, pag-pray daw, sabi ni Luis. Sige po. 1 Peter. Dahil ipinanganak na kayong muli, at ang kapanganakan ito ay hindi sa pamagitan ng mga magulang ninyo. Ito po yung na born again ka na. You are born again. Namamatay kundi. Okay, again. At ang kapanganakan ito ay hindi sa pamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Because of the Word of God, we are all transformed because of His Word.
That's why it's very important to read your Bible, listen, and put it in application. Ito na po yung tunay na buhay mula sa Diyos. Transformed by His Word, through the Word. Amen? Sige, tuloy po tayo. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Tuloy po, inahambing po sa tao ang damo. Ngunit ang salita ng Panginoon, ano daw po? Ay nanatili magpakailanman. At ang salitang ito ay ang magandang balita ipinangaral sa inyo. So the Word of God, everlasting. Ay yung damo na lalanta. Pero ang salita ng Diyos forevermore. Amen? Sige po, tuloy tayo. Wala na, hanggang 25. So, madali lang pala ngayon ng ano. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. At ang salitang ito ay ang magandang balita ipinangaral sa inyo. So, you read that, you hear that, you listen to that. So, nasa iyo ngayon, pabingi-bingi ka pa. Kasi mahirap pagtanggalan tayo tenga. Naintindihan niyo po ba? Tingnan nyo gaano ang Diyos workmanship, yung tao. May tenga ka ilan? 2. Bakit wala ka pa rin pakikinig? Napakinggan mo lumabas. Sabi ng nanay mo, huwag ka gumala ng gumala, stay at home, pero ang sabi mo, wala ka narinig. Ha? Kailangan ba tanggalan muna tenga para sumunod? Sabi ng nanay mo, magpakabuti ka, sumunod ka sa nais para sa kabutihan mo. Wala ka naman nakita. Ano gusto mo? Tanggalan din ng mata para wala ka makita. Naintindihan po ba natin? You need to obey and follow instruction, especially sa Word of God. Because the Word of God Himself is God and trying to ibig sabihin, inaayos tayo ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita. Kung walang Diyos nagbigay habag sa buhay mo, wala tayong mararating, mga kapatid. By the grace of God, we are here. We all knows God is love. Naintindihan niyo po ba? Ang Diyos po ay pag-ibig. That's why nandiyan ka. Ang Diyos po ay nagmamahal sa iyo. Kaya, hindi siya huminto para tayo abutin sa Kanyang pamamaraan. Mahal mo ba ang Diyos? Again. O mahal mo ang sarili mo? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Tanungin mo nga sarili mo. Sige, pikit natin ating mga mata. Close our eyes right now. Amen po ba? Church, ang lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa inyo, huwag nyo na baliwalain. Tulad ng tanong ko kanina, mayroon ka ngayon, can you enjoy wealth? Of course, binigay din ng Diyos ang wealth para enjoy natin, pero hindi natin siya bigyan pahalaga na mahalin pahigit pa sa binigay ng Diyos ng kaligtasan. Wealth is not only money, but your job, your profession, situation that you have right now, you have everything, but that's not the thing na you are contented ka na. Bakit mayroon ka na? Bakit kulang pa? Because hindi mo binigyan pahalaga ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo siya in-honor sa buhay mo. Pinahalagahan mong kumita, magtrabaho, magnegosyo, yun po ang binigyan mo. Siya ang Diyos ng buhay mo. Kaya mainly, kahit mayroon na, wala pa rin. Why? The problem is, hindi naunawaan, hindi naintindihan ang pinapahayag, pinapaabot ng Diyos. Mahalaga ang Diyos higit pa sa lahat ng bagay. But if you honor God more than anything else, ikaw na nga po ang pinakamatalino, marunong na nilalang ng Diyos. Dahil po, God is God of reward. Amen po ba, church? Kaya hindi po pwede tayong maging arrogante na mayroon tayo ngayon. Bukas makalawa, kung binahalagahan mo yung bagay na yung kayamanan sa mundong ibabaw na ito, higit pa sa Diyos, lahat, isang iglap lang po mawawala po yan. Amen? Hallelujah. Yun po ang pinakabagay na nais ng Diyos na prinsipyo ng Diyos sa buhay
na kailangan mo talaga na bigyan siya na pahalaga higit pa sa lahat ng bagay. Binigyan ka na ng Diyos ngayon. Mahalin mo ang Diyos kahit mayroon ka. Hindi nakaiwanan mo ang Diyos kasi mayroon ka na. Marami nagkaroon lang, nakalimutan na ang Diyos. Hindi na marunong sumamba, hindi na marunong mag-bow down sa Diyos, hindi marunong makipag-usap sa Diyos. Wala nang oras panahon patungkol sa Diyos kasi mayroon na. Are you there? Next time, church, listen maging attentive po tayo pagpatungkol sa Diyos. Dahil ito na po yung instruction. God gave us warning for the kingdom of God. Amen? So, hindi lamang po ako, ikaw, ay mahalaga po ang bawat isa sa harapan ng Diyos. So, ang ibig sabihin, ang sinabi kanina, gumawa tayo ng mabuti. Mayroon ka, gumawa ka ng mabuti. Hindi ka maging greedy. Hindi ka makasarili. Hindi ka sarili mo lang nakita mo. Tingnan mo rin kalagayan ng iba. Kung sila po okay, sila po nangailangan, sila po kailangan din pag-ibig mula sa Diyos. Are you there, church? So, okay ka ba ngayon? Are you sure okay ka ngayon? Di ba pag alis mo kanina sa bahay, bigat-bigat ng puso mo? Pag alis mo sa bahay kanina, may problema ka? Sinuot niya ang damit mo? Magsimba ka sana, pero nakuha niyo po ba? So sometimes, dami pong distraction bago pumunta sa church, pero wag po tayo maghuminto. Ay, hindi ako pupunta doon, ayoko doon. Sino nagsabi sa'yo? Si Satan lang lagi lang ang nagbibigay hadlang para lumapit tayo sa Diyos. I am encouraging everyone here to continue to serve God. To love God more than anything else. Even to your family, in your life. More than anything, mahalin mo pa rin ang Diyos. Dahil ang Diyos hindi ka pabayaan, iwanan o talikdan. But then, God knows what to do for you. For His glory alone. Amen po ba? Kaya sa araw, sa oras na ito, alam ko na may mga problema, sitwasyon ang buhay natin. But God gave us this word. Na sabi po kanina, ang salita ng Diyos, pag ito binigyan natin pahalaga, pag itong salita ng Diyos, hanggang buhay ito, hanggang kailanman, nagagawa sa ating mga buhay, tutulong sa ating mga buhay, magpala sa ating mga buhay. So never neglect about God, about His work, about His dominion into your life. Because God loves His people. God gave all for all of us. The grace of God, the grace of salvation that God has given to us. Huwag na natin baliwalain, church. Some of you here, sabi mo, Lord, pag ako nakatapos sa pag-aaral, sabi mo yan sa Lord. Lord, pag ako nakagraduate, sabi mo yan sa Lord. Lord, pag ako nakapagtrabaho. So ano ginawa mo sa Lord? Mayroon ka na, nakagraduate ka na, nakatapos ka na, nakapagtrabaho ka na. Lord, pag ako nagkaasawa, lahat. Failure. Why? Minahal na ang trabaho, minahal na yung nakita, kumikita, wala na. Magdilay-dilay ka. Yan lahat hindi mo madadala, maiwanan ka pa. I am saying this, why? Minsan nabubulag tayo sa ating sitwasyon, pangailangan. Minsan nabubulag tayo, nagkaroon na tayo, busy tayo sa lahat ng bagay. Nakalimutan na natin na ang Diyos po may pangako, ang Diyos po may salita, ang Diyos nagpaalala, ang Diyos po nagpapaabot. Are you there? Huwag na tayo patumpik-tumpik in this situation that we have right now. Kasi hindi natin alam ang bukas. Sabi nga ng isang sabi daw noon sa Japan, maglindol ang July 5, ang Japan kasama ang Pilipinas. Kung iyon ang pakinggan mo, kung iyon po ang paniwalaan mo, ano nangyayari? Keep you worry, fear. Naku. Wala. Sabi mo na, Lord, if it is your will, let your will be done. Kung kalooban mo, Diyos, masabi mo lang yan sa Diyos, kung ikaw handa na harapin ang Diyos sa iyong buhay. Pero kung ikaw nabubuhay pa naglalaro, wala kang paalala patungkol sa Diyos, walang kaalaman, wala talaga. Worries, worry, fear,
But if you know God, then trust God everything into your life. Even in your family, even your health, even your sickness, illnesses. Lord, ikaw ang may-ari nito. Ikaw ang may-ari nito. Ikaw ang bibigyan ko nito. Kaluluwa ko para sa iyo. Amen. So wala ka nang dapat alalanin kung ikaw may Diyos, mga kapatid. Kung ikaw ngayon may karamdaman, may sakit karamdaman sa iyong katawan, pray for yourself. Hindi na tawagin mo pa kung sino-sino. O pupunta ka pa sa mananawas, pupunta sa manghihilot, pupunta sa albularyo. Hindi sila makakagaling, sila mismo may struggle din. Sabihin mo lang, Lord, I gave you my life, I trust you my life, you are my healer, my deliverer, my Jehovah God. Kung hanggang kailan mo ako pagalingin, ikaw ang may-ari ng buhay, kaluluwa ko. But samahan mo ng iyong pagnanalig panampalataya para ibigay din ng Diyos sa iyong tugon kung kailangan pa. Amen po ba?